Maligayang panonood po, Karikap. Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa isang war action movie na may pamagat na Fury. Kaya sit back, relax, at simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula, Karikap, sa isang salaysay tungkol sa matinding digmaan sa pagitan ng mga Nazi at ng mga Allied forces. Sa gitna ng wasak na larangan ng labanan, isang Nazi soldier ang makikitang nakasakay sa puting kabayo habang sinusuri ang mga labi ng digmaan. Ngunit bigla na lamang siyang inatake at pinatay ni Sergeant Don Collier na mas kilala sa digmaan bilang War Daddy. Matapos pabayaan ng kabayo, bumalik si War Daddy sa loob ng kanilang tangke na tinatawag na Fury. Sa loob nito naroon ang kanyang mga tauhan, Boyd Bible Swan, Trini Gordo Garcia at Grady Kunas Travis. Sa mga sandaling iyon, inaayos ni Grady ang tangke at sinisisi si War Daddy sa sinapit nilang kalagayan. Lito, wasak at nagluluksa pa rin sila sa pagkamatay ng isa nilang kasamahan nang bigla silang muling atakihin ng kaaway. Sa tamang oras, natapos ni Grady ang pagkukumpuni ng Fury kaya agad silang umalis sa battlefield. Pagbalik sa kampo ng mga Allied forces, sinalubong si War Daddy ni Sergeant Venkovsky. Habang nag-uusap sila, may isang sundalong lumapit at nagtanong kung nasaan ang natitirang bahagi ng kanilang platoon. Ngunit masakit ang katotohanan, si War Daddy at ang kanyang mga kasama na lamang ang natira. Samantala, pinag-uusapan ni Bible, Gordo at Grady si Red, ang kasamahang nasawi. Dumating si War Daddy at agad silang binigyan ng utos. Kahit mag-isa, makikita rin kay War Daddy ang bigat ng lungkot sa pagkamatay ni Red. Maya-maya, lumapit sa kanya ang isang bagong sundalo, Norman Ellison. Ipinakilala ni Norman ang sarili bilang bagong assistant driver at gunner ng Fury. Hindi makapaniwala si War Daddy sa narinig niya. 8 linggo pa lamang sa hukbo si Norman. Mahigpit siyang binalayan ni War Daddy. Sumunod lang sa utos, huwag maging malapit kanino man at gawin ang trabaho. Natagpuan ni Norman ang iba habang inaayos nila ang Fury. Kinuha ni Gordo ang bag ni Norman upang maghanap ng sigarilyo, ngunit isang libro lamang ang kanyang nakita. Tinukso at inusisa siya ng 3 tungkol sa kanyang karanasan sa hukbo, bago inutusan ni Grady na linisin ang loob ng tangke. Sa unang pagkakataon, nasilayan ni Norman ang loob ng isang tangke. Habang nililinis niya ang dugo, bigla niyang nakita ang napunit na mukha ng isang sundalo. Hindi niya kinaya, agad siyang lumabas at nagsuka. Habang nangyayari ito, kausap si War Daddy ng ibang sundalo tungkol sa kanilang sitwasyon nang may dalhing SS prisoner sa kampo. Sinugod at pinaksakit ni War Daddy ang bihag, ngunit agad siyang pinigilan ng kanyang mga kasamahan. Pagkatapos nito, sinabi niya kay Norman na kailangan niyang patayin ang bawat German soldier na makakaharap niya. Doon nalaman na wala pang napapatay si Norman kahit isa. Ibinigay ni War Daddy ang baril kay Norman at si Grady ang nagturo sa kanya kung paano ito gamitin. Di naglaon, tinalakay ni War Daddy at ng ibang sundalo ang kanilang susunod na misyon. Si War Daddy ang itinalagang platoon sergeant para sa operasyon yun. Matapos ang plano, agad silang umalis. Habang nasa daan, nadaanan nila ang mga sibilyang lumikas. Binalaan ni War Daddy ang lahat na magbantay sa mga kaaway na posibleng nagtatago sa mga tao. Napansin ni Norman ang isang tao sa gilid ng mga puno, ngunit nag-alinlangan siyang bumaril. Dahil sa pag-aatubiling iyon, nagtagumpay ang isang ambush ng kaaway. Isang tangke ang sumabog at nasaksihan ni Norman ang isang sundalong nasusunog habang pinapaputukan hanggang sa mamatay. Agad na hinabol ni War Daddy ang mga kalaban at pinatay ang mga ito. Mga bata lamang pala ang mga umaatake. Galit na bumalik si War Daddy kay Norman at sinigawan siya dahil sa kanyang pag-aatubiling. Ngayon, pasan ni Norman ang bigat ng pagkamatay ng isang sundalo dahil sa kanyang pagkakamali.
Mula rito, tuluyang inako ni War Daddy ang pamumuno sa buong grupo at ipinagpatuloy ang misyon. Pagdating nila sa destinasyon, sinalubong sila ng isang sundalo na nagdala kay War Daddy kay Captain Wagner. Nadismaya ang kapitan nang malamang niyang kulang ang ipinadalang reinforcement na kanyang hiniling. Ngulit dahil tiwala siya kay War Daddy, nanatili pa rin ang kanyang kumpiyansa. Pinag-usapan nila ang misyon. Iligtas ang mga sundalong naipit sa teritoryo ng kaaway, kaya agad silang naghanda at umusad. Naabutan ng platoon ang mga naipit na sundalo at sinimulan ang rescue operation. Mga tangke sa unahan, mga sundalo sa likuran. Ngunit hindi nagtagal, umulan ng bala. Nagsimula ang matinding putukan. May malalakas na machine gun at anti-tank weapons ang kalaban. Samantala, hirap pa rin si Norman sa labanan. May isang kaaway na muntik na silang barilin, ngunit hindi siya nakaputok pabalik dahil sa takot habang nagre-reload ng baril. Mabuti na lamang at si Bible ang sumagip sa kanya. Pinagalitan siya ni Gordo at inutusan na barilin ang kaaway na nakahandusay sa lupa. Ayaw ni Norman. Iniisip niyang patay na ang mga ito, ngunit mariing inutusan siya ni Gordo na barilin pa ng 2 beses. Sa huli, napilitan si Norman, ngunit doon na siya tuluyang nawalan ng gana at ayaw ng lumaban. Pinagalitan siya ni War Daddy, habang si Gordo naman ay kumonsulta sa kanya. Sinasabing bahagi talaga iyon ng digmaan. Pagkaraan ng ilang sandali, matagumpay nilang ipinanalo ang laban sa mga sundalong Nazi. Kausap ni War Daddy si Norman tungkol sa kanyang mga pagkakamali. Dito nalaman na si Norman hindi sanay sa labanan. Kakapasok pa lang niya sa hukbo at agad ipinadala sa Germany. Pagkaraan nito, nahuli ng ibang sundalo ang isang Nazi na nakasuot ng American jacket at pinaglalaruan siya. Agad na pinigil ito ni War Daddy at iniutos kay Norman na patayin ang mga Nazi. Nang tumanggi si Norman, pinilit siya ni War Daddy, iniabot ang revolver sa kanyang kamay at pinilit siyang pindutin ang gatilyo. Patay ang Nazi, hawak ang baril sa kamay, na nag-iwan kay Norman ng matinding trauma. Dinaklot siya ni Bible at bumalik sa grupo. Ipilaliwanag ng 3 kay Norman na kahit mahigpit si War Daddy, siya ang dahilan kung bakit matatag ang kanilang grupo. Sa kanilang paglalakbay papunta sa kalapit na bayan, nakakita sila ng mga patay na katawan na nakasabit. Ang mga ito pala ay mga Aleman na tumangging lumaban sa digmaan. Pagdating nila sa bayan, inaral nila ito para hanapin ang mga nakatagong sundalong Aleman. Nakita nila ang isang matandang lalaki at tinanong kung nasaan ang mga sundalo, ngunit agad itong pinaputukan nang ituro ang lokasyon. Biglang nagsimula ang putukan. Sa huli, matagumpay na nasakop ni War Daddy at ng kanyang platoon ang bayan nang sumuko ang Burgermeister. Nailigtas ang grupo ng mga bata at kababaihan na pinilit lumaban. At pinatay ang kanilang leader. Pagkatapos nito, ipinagdiwangan ng mga sundalo ang kanilang tagumpay. Samantala, si Gordo at Kunas ay nagbibiruan at nagpapalipat-lipat sa isang Aleman na babae. Inaakyat siya sa loob ng Fury at may mga bastos na biro. Habang ginagawa ito, lumapit si War Daddy kay Norman at pinuri siya dahil sa pagpatay sa mga kaaway. Ngunit sagot ni Norman, puno ng sarkasmo. Dinala siya ni War Daddy sa isang opisina na puno ng patay na tao. Doon, pinag-usapan nila ang mga ideya sa digmaan. Nais ni War Daddy na maunawaan ni Norman ang totoong kahulugan ng digmaan. Habang aalis, nakita ni War Daddy ang isang babae na nakamasid sa bintana. Agad nilang tinignan ang kanyang apartment. Dito nila natagpuan si Irma at ang kanyang nakababatang pinsan na si Emma na nagtatago. Nagpasya si War Daddy na pansamantalang manatili roon. Binigyan si Irma ng 2 pakete ng sigarilyo kapalit ng pagkain at mainit na tubig para makapag-ahid. Habang naghahanda ang mga babae, nagulat ang lahat, pati na si War Daddy, nang marinig nila si Norman na tumutugtog ng piano. Lumapit si Emma at kumanta habang tumutugtog siya.
Pagkatapos, hiniling ni War Daddy kay Norman na pumunta kay Emma. Nang pumunta sila sa kwarto, muntik nang pigilan sila ni Irma, ngulit kalmado siyang sinabing hayaan silang mag-enjoy habang bata pa. Sa loob, nagkaroon ng masilanang sandali sina Emma at Norman. Pagkaraan ng ilang sandali, handa na silang kumain nang dumating sina Bible, Gordo at Kunas. Sabi nila, may babae raw ang naghihintay kay Norman sa tangke. Ngunit nang makita nila si Emma, naisip nilang alam na ang nangyari. Lalo na si Kunas na nagsimulang torturehin si Norman at mangharas kay Emma, ngunit pinigilan sila ni War Daddy. Nagkakainan silang lahat habang nagkwekwento si Gordo. Nagsimula ang tensyon sa mga sundalo. Pinagbawal sila ni War Daddy na sirain ang kanyang pagkain, ngunit ipinagpatuloy ni Gordo ang kwento tungkol sa pagpatay ng kabayo. Para patayin ang kabayo, kailangan mo munang maging kaibigan at magtiwala ito sa iyo bago mo ito patayin. Pinigilan siya ni War Daddy, ngunit sinuportahan sila ni Bible at Kunas. Sa huli, puno ng sarkasmo na pinuri ni War Daddy ang kwento. Sinuntok ang mesa at pinagalitan si Kunas. Humingi ng paumanhin si Gordo nang may sundalong dumating at tumawag sa kanila. Iniutos sa kanilang sakupin at bantayan ang isang crossroads, ngunit delikado ang misyon dahil hindi nila alam ang kanilang kahaharapin. Habang naghahanda silang umalis, tinamaan ng German projectile ang bayan, isakto sa bahay ni na Irma at Emma. Tumakbo si Norman papunta sa kanila at sinundan ni Kunas. Nakita niya si Emma na patay, na lalong nagdala ng trauma sa kanya. Ngunit pinaigting nito ang kanyang galit laban sa mga Nazi. Pinilit siya ni Kunas na bumalik sa tangke, ngunit tumanggi si Norman. Kaya hinayaan siya ni Kunas na sampalin ng sarili para mailabas ang kanyang galit bago siya tuluyang ibalik sa tangke. Nagpatuloy ang platoon sa kanilang misyon. Si Norman, bagaman wasak sa emosyon dahil sa pagkamatay ni Emma, ay pinayuhan ni War Daddy na bahagi ng digmaan ng kamatayan. Ito ay hindi maiiwasan at bahagi ng kanilang realidad bilang sundalo. Habang papunta sila sa crossroads, bigla silang inambush. Mga sundalo ng kaaway na sakay ng Tiger tank ang umatake sa kanila. Hirap ang platoon na labanan at tapusin ang mga kalaban. Kasama ang palad, natalo ang Sergeant Davis, Sergeant Vinkovsky at ang kanilang mga tauhan. Napatamaan si Sergeant Davis mismo sa ulo ng kanyon ng tangke, habang si Sergeant Vinkovsky naman ay nasunog hanggang mamatay. Oh, God! They got Peterson! Ngayon, ang Fury na pinamumunuan ni War Daddy ay nakapasok sa isang stalemate laban sa Tiger tank. Ngulit sa maingat na pagpaplano ni War Daddy, nagawa nilang wasakin ang Tiger tank at patayin ang sundalong Ayman. Tulad ng simula ng pelikula, si War Daddy at ang kanyang mga tauhan ang natanging natira. Sinubukan ni War Daddy na ipaalam sa kanyang mga superiors ang nangyari, ngunit hindi niya magawa dahil nasira ang radio. Sa kabila ng stress at lungkot, nagtawanan lang sina War Daddy, Bible, Gordo, Kunas at Norman sa sitwasyon at nagpatuloy sa kanilang misyon. Pagdating nila sa intersection, bigla namang na-immobilize ang Fury nang mapasok sa landmine. Naputol ang track ng tangke at tatagal bago ito maayos. Iniutos ni War Daddy kina Kunas at Norman na suriin ang kalapit na gusali. Sa loob, humingi ng paumanhin si Kunas kay Norman. Pagkatapos makita ng isang patay na sundalong Aliman at walang iba, agad silang bumalik sa tropa. Iniutos ni War Daddy kay Norman na bantayan sila mula sa mataas na lugar. Habang kumakain, may narinig si Norman. Nang lingon niya, natakot siyang makita ng isang batalyon ng mga sundalong Aleman na nagmamartsa patungo sa kanila. Agad siyang nagmadaling magpabatid kay War Daddy at sa iba tungkol sa paparating na banta. Nang marinig ni War Daddy ang mga sigaw at martsa ng kaaway, kinalala niya agad ito bilang SS Battalion. Gusto ni Bible na umakas pero iginiit ni War Daddy ng manatili.
Sinabi niyang dapat nilang ipagpatuloy ang misyon, mulit tinuro ni Kunas na 5 lang sila at wala silang chance laban sa buong batalyon. Sa huli, pinayagan ni War Daddy na umalis ang iba kung gusto nila, ngunit siya ay mananatili at poprotektahan ang Crossroads bilang platoon leader. Nagdesisyon si Norman na manatili at isa-isa rin nagdesisyon ang iba. Tinanong nila si War Daddy tungkol sa plano niya. Iniutos niya na kunin ang patay na sundalong Aleman at ang kanilang gamit. Pinaganda rin nila ang itsura ng Fury, ginawang parang wasak na tangke at nagtago sa loob. Pinagplanuhan nila ang tamang pagkakataon para umatake, isinasaalang-alang ang limitadong bala na mayroon sila. Habang naghahanda, natagpuan ni War Daddy ang alak at nagbahagi sila ng huling inumin. Alam nilang maaaring ito na ang kanilang huling sandali bilang sundalo. Nagbibliya si Bible at nagbahagi ng talata na palaging iniisip niya. Nagulat siya nang bigkasin ni War Daddy ang aklat at kaban kung saan galing ang paborito niyang bersikulo. Binigyan din nila si Norman ng alias na Machine dahil sa sabi nila ay parang fighting, killing at sex machine siya. Di naglaon, nakita ni Machine ang mga kaaway na papalapit sa kanilang tangke. Agad niya itong ipinabatid sa iba at naghanda na silang lahat. Pinalibutan ng kaaway ang Fury. Nang buksan ng isang sundalo ang hatch, pinutok siya ni Machine at nagsimula na ang labanan. Sa labanan ng isang batalyon laban sa 5 lang, ito ang pinakamahabang gabi nila. Nagbato sila ng granada, sinabog ang mga tracks ng kaaway at pinasabog ang kalapit na gusali kung saan nagtatago ang ilang sundalo. Nagsimulang bumalik ang putok ng mga Aleman. Ngunit sa utos ni War Daddy, nasa kontrol ang 5 at patuloy na nakakaapat sa maraming kaaway. Sa kasamang palad, nauubos na ang kanilang bala. Nagplano si War Daddy na lumabas para kunin ang karagdagang ammunition at iniutos niyang bumalik sa loob. Bago pa siya makabalik, nakalusot ang ilang kaaway sa tangke. Nakipaglaban siya, ngunit nabugbog at nabaril sa proseso. Mabuti na lang, hindi ito malubha. Pinagtakpan ni Bible ang sugat niya at nagbahagi sila muli ng talata mula sa Biblia. Samantala, inihanda ng mga Aleman ang kanilang mga punerpuste para sa tuloy-tuloy na atake. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Bawat panig ay maingat, lalo na ang tropa ni War Daddy dahil sa limitadong bala. Nang magsimulang bumalik ang putok ng kaaway, tumugon naman ang 5, nagsimula ang matinding labanan muli. Sa kasamaang palad, may isang kaaway na nagawang butasin ang gilid ng Fury at dito tinamaan si Kunas. Patay siya agad. Sumabog ang emosyon sa loob ng tangke. Humalhulhul si Bible sa sakit, mulit mariing pinagbawalan siya ni War Daddy at iniutos, "Tuloy, ayusin ang sarili mo, nasa gitna pa tayo ng digmaan." Nagpatuloy ang 4 sa labanan, ngunit sobra na ang dami ng mga sundalong Aleman. Nagpapaputok sila at naghahagis ng granada sabay-sabay. Paglipas ng ilang sandali, ubos na ang kanilang bala. Ang natitira na lamang sa kanila ay ang mga handguns at ang 5.0 machine gun ng Fury. Alam ng mga Nazi na kulang na ang bala ng tropa ni War Daddy, kaya plano nilang tapusin na sila. Sa loob ng Fury, naghanda ang 4 na umusad at nagsimula na naman ng putukan. Nakatayo si War Daddy sa machine gun habang hawak ng iba ang kanilang mga armas. Di naglaon, naubos ang bala ni Bible. Kaya lumabas siya para kunin ang baril ng patay na kaaway. Samantala, si Gordo naman ay handa ng ihagis ang granada, ngunit tinamaan siya ng bala. Nahulog ang granada sa loob ng tangke at ginamit niya ang sarili bilang kalasag upang maproteksyonan sina War Daddy at Machine. Sakripisyo niya para sa buhay ng iba. Ngayon,
Tatlo na lang sila laban sa napakaraming sundalong Aleman. Sa labas, ang Nazi na sinusubukang agawin ng baril ni Bible ay buhay pa rin at humahawak sa kanya. Papatamaan na siya ng isa pang kaaway nang dumating si Machine at iniligtas siya. Bumalik sila sa tangke, ngunit naghagis ng smoke grenades ang mga kaaway. Habang papalapit, nakitang may kaaway na may camouflaged sniper, dahan-dahang gumagapang patungo sa kanila. Sa loob ng Fury, patuloy ang labanan ni War Daddy. Humiling siya kay Bible ng granada, ngunit paglabas ni Bible sa hatch, tinamaan siya sa ulo ng sniper. Agad na muling nag-shoot ang sniper at tinarget si War Daddy para siguraduhing patayin siya. Sa kabutihang palad, nakapasok si War Daddy sa loob ng tangke. Dito nagkaroon sila ni Machine ng seryosong pag-uusap. Aminado si Machine na natatakot siya at ganun din si War Daddy. Nais ni Machine na sumuko, ngunit sinabi ni War Daddy na kung gagawin nila yon, torture hanggang kamatayan ang parusa. Sa labas, pinalibutan ng kaaway ang pangke at naghagis ng steel hand grenades. Sa huling sulyap kay War Daddy, umalis si Machine sa lower hatch ng tangke. Tinakpan niya ang sarili ng putik para magtago, ngunit napansin siya ng isang batang sundalong Aleman. Tahimik itong nagdasal at pinatawad si Machine, kaya buhay siya. Kinabukasan, nagising siya sa tunog ng puting kabayo na dumaraan. Bumalik siya sa tangke at tinakpan ang patay na katawan ni War Daddy. May narinig siyang ingay sa labas, kaya hinawakan niya ang revolver ni War Daddy at naghanda sa labanan. Ngunit laking ginhawa niya nang nakitang bumubukas ng hatch ay isang American soldier. Tinawag siyang bayani at dinala sa ambulance. Nagtatapos ang pelikula sa tanawin ng Fury, sugatan at seryoso habang nakakalat sa paligid ang mga patay na sundalong Aleman at si Norman Ellison, ngayon ay tinawag na Machine, ang natanging nakaligtas. Kung nagustuhan nyo ka-recap ang movie recap natin ngayon, ay inaanyayahan kita na mag-subscribe at pakipindot na din ang notification bell para palagi kang updated sa mga susunod naming videos. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli.